Mainit na naman ang balita tungkol kay XRP at ang matagal na niyang kaso laban sa SEC. Akala ng ilan, magbabayad daw si Ripple ng kanilang multang $125 million gamit si XRP mismo. Pero ayon po sa isang kilalang dating abogado ng SEC na si Ginoong Mark Fagel, mali raw yan. Ang totoo raw, binayaran na ni Ripple ang multang iyon in cash. Ayan. Sa madaling salita ay hindi po XRP kundi cash ang pinambayad. Ngayong klaro na kung paano binayaran ang multa, may isang malaking tanong na lang ang natitira. Bakit hindi pa rin tapos ang kaso? Ano pa ba ang hinihintay ng korte? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba usap-usapan ang $125 million na multa ni Ripple? Yan, bumalik po sa spotlight ang kaso ni Ripple dahil sa $125 million na penalty na kailangang pong bayaran. Maraming haka-haka ang lumabas online. May mga nagsasabing, ay, baka bayaran nila gamit si XRP. Pero, sumagot agad si Ginoong Mark Fagel, isang dating SEC lawyer, na hindi daw ito totoo. Ayon po kay Ginoong Fagel, they already paid in cash. Sorry. Ayan. Diretsahan niyang sinabing wala nang dapat pag-usapan pa dyan. Binanggit pa niya na may court order na malinaw na nagsasaad na dapat sa cash ilagay ang bayad sa escrow. Kaya yan naman po pala. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng escrow at bakit naman po ito mahalaga? Para lamang po sa mga hindi pa pamilyar, ang escrow ay parang isang holding area kung saan ay dito po nilalagay ang pera o asset habang hinihintay ang final decision ng korte. So kahit binayaran na ito ng cash, hindi pa rin ito direktang napupunta sa SEC. Nasa escrow pa ito at hihintayin munang matapos ang appeal bago ito mailipat. Ibig sabihin, wala pang final na closure ang kaso. Kaya kahit tapos na sa pagbabayad, hindi pa rin tuluyang closed case ang Ripple versus SEC. Ngayon ay ano pa ba ang nagpapabagal sa desisyon? Isa pang malaking dahilan kung bakit hindi pa natatapos ang kaso ay dahil parehong kampo, yan si Ripple at ang SEC, ay may appeals. Ibig sabihin, parehong partido ay umapila sa desisyon ng korte. Kaya ayon kay Ginoong Fagel, kapag inurong ng parehong panig ang kanilang appeal, automatic na mag-i-effect ang court order at mapupunta na ang bayad sa SEC. Sabi po ni Ginoong Fagel, normal lang na tumagal po ng 1 hanggang 2 buwan ang proseso ng dismissal ng appeal dahil may voting pa sa loob ng SEC. Kaya pasensya muna mga ka-crypto. Legal process talaga ang may hawak dito. Ngayon ay totoo naman ba ang chismis na gagamitin ng US government ang XRP escrow? Habang umiikot ang balita tungkol po sa pagbabayad ng multa, may isa pang interesting na rumor na baka gamitin daw ng gobyerno ng US ang XRP escrow bilang bahagi ng kanilang National Crypto Reserve. Sa madaling salita, parang gusto raw ng US na kuhanin si XRP para idagdag sa kanilang mga pambansang reserba. Ayan. Or National Crypto Reserve. Pero ayon naman kay Ginoong Bill Morgan, yan, isa na rin po siyang kilalang crypto lawyer.
ay ayon sa kanya ay walang basihan ang chismis na ito. Diretsahan po niyang sinabi, no, it won't. Yan. No, it won't. Ibig sabihin, walang plano ang gobyerno na kunin ang XRP escrow at lalong hindi ito legal na magagawa basta-basta. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa presyo ni XRP? Dahil sa linaw ng pahayag ni Ginoong Mark Fagel at pagkaka-confirm ng cash payment, nagkaroon na po ng positive sentiment ang market. Unti-unti na namang nabubuo ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP. Sa XRP, bagamat hindi pa tapos sa legal na laban, ay tila nagkakaroon ng lakas ng loob na muling bumangon. At kung tuluyan ng ma-dismiss ang appeals, posibleng magkaroon ito ng bullish effect sa kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang mga dapat nating gawin bilang mga Pinoy investors habang tumatagal ang kaso. Yan, habang naghihintay po tayo ng final na hatol sa kaso, importante po para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP na magbasa ng verified na updates. Huwag po tayong basta maniwala sa chismis tulad po ng gagamitin ng gobyerno ang XRP o bayad sa XRP ang multa. Mag-ingat na rin po tayo sa hype. Hindi porket may bagong balita ay bibili na agad ng marami. Aralin muna kung ano ang magiging epekto nito sa medium to long term. At ang panghuli ay gamitin po natin ang oras para mag-research. Ito ang tamang panahon para pag-aralan ang technology ni XRP at kung paano po siya makakatulong sa financial ecosystem. Yan, malaki po ang epekto ng transparency na ito sa atin. Una, mas nagiging klaro na ang direksyon ni XRP. Kung maayos na itong mailalabas sa mga legal na balakid, posibleng makakita tayo ng mas malakas na paggalaw pataas sa kanyang presyo. Pangalawa, natututo tayo na huwag agad maniwala sa speculation. Ang pagkakaalam kung verified o fake news ang impormasyon ay mahalaga para sa tamang decision making. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang desisyon ni Ripple na bayaran po ang multa sa cash ay isang matibay na hakbang patungo sa legal na linaw. Pinapakita nito na seryoso sila sa pakikipagtulungan sa mga regulator. At kung matapos po ang appeal dismissal, posibleng makita natin si XRP na muling lumilipad. Pero syempre, hindi pa rin ito garantiya ng biglaang pagtaas ng presyo. Kailangan pa rin natin na maging mapanuri, disiplinado at laging may risk management plan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.